Aerox 155 installing fully loaded setup. So ano-ano ba mga install natin mga idol, tutok-tutok lang kayo at ipapakita ko sa inyo kung ano yung ating sinasabing fully loaded setup dito sa Aerox 155. So tara mga idol, let's go. So ayan mga idol, what's up sa inyo mga idol, isang magandang hapon, isang magandang hapong maulan. So ayan, meron tayo dito mga idol na i-rewiring na ito yung in-upload ko noong 2021 na fully loaded setup. So nagawa naman natin yun na maayos mga idol, kaya lang sa proper connection, so hindi pa ako masyadong nagandahan sa kanya. So hindi ko naman sana i-rewiring ngayon kasi nga nung nagka-issue rin nung mga nagdaang buwan, nagkaroon ng problema yung kanyang ball race. So ngayon idinayo natin sa ating isang kaibigan na biyasa sa mga pag i-install or pagpapalit ng mga ball race about sa unit ng ganitong mga Aerox o anuman motor ng Yamaha. So ngayon ang gagawin natin mga idol ay i-rewiring natin kasi may mga nakat siya nung kalasin yung mga pairings nito. So shout out natin si Doc J ng San Pablo City. So yan, shout out sa iyo idol. Okay yung aking yung ginawa dito sa aking Aerox 155, yung si Aeron Black, yung ball race niya. So ngayon nagkaroon nga ng cut yung connection. So maski ako na ako gumawa kasi nga hindi masyadong ganun kapulido yung ating ginawa noon dahil nga hindi pa tayo ganun kabihasa pa. Alam natin kung paano magpapaanda rin, alam natin kung paano i-connection yung mga bawat settings ng ating mini driving light, loud horn, underglow or anong bang iba. Siyempre ang pinag-uusapan lagi dyan mga idol yung linis ng wiring. So inaamin ko, first una-unahan kong setup ng fully loaded setup na napakadami kong install dito. Ang dami nga, mini driving light, loud horn with passing, hanggang sa ginawa natin loud horn with rapid. Kasama na din po yung mini driving light doon mga idol. So ngayon kung nandito nga yung motor at ginamit muna nung aking anak yung aking isang sasakyan, yung top down, hindi ating ngayong aayusin ito. So kung noon ball ngayon mga idol ang gagawin natin dito ay puro hinang. So wala tayong pang crimp or yung pang rivet natin para sa mga duktungan. Ngayon ang gagawin natin ay i-rewiring natin to at masisiguraduhin natin na talagang pangmatagalan ng wiring nito. At ito nga mga idol ay yung mga wire naman na ito na nakakabit na, kinat lang natin yung kanyang mga ginamit natin mga relay, fuse, kung ano-ano man mga idol. So ayan mga idol, kung babago ka pa sa aking YouTube channel, paki-subscribe, paki-like at paki-hit ang ating notification bell at para maging updated ka pa sa aking mga video i-upload. So tara, let's go. So okay mga idol, pakita ko lang sa inyo. So dito ako naglagay ng mga ginamit natin, yung mga relay. Yan, mapapansin nyo. So yan. So hindi tayo ganun ka-master o ganun kagaling mga idol. Ibabagi ko lang sa inyo yung aking mga konting nalalaman. Yan naman mga idol ay hindi ko na i-detalye sa inyo isa-isa kung paano ang pag-install ng mini driving light at saka yung pag-install ng mga loud horn, underglow, at yan po ay nasa YouTube ko na lahat. So ang kasi mga idol, ang pagwa-wiring base sa aking mas nakuha nating diskarte, yun talagang proper connection kung tawagin, na talaga yung wire tulad sa ating mga kaibigan na mga sikat na mga vlogger ngayon about sa pagwa-wire ng motor tulad ni Katropang Allen at saka ni Kasipa ng Batangas City. Yan.
Doon ko nakita yung talagang proper connection, talagang iisa, talagang naka-insulator sa iisa yung pinagdaanan ng wire, hindi siya watak-watak. At doon ko nalaman na pagka ikaw pala ay inuna mo, nag-wiring ka, inuna mo mini driving, so napagana mo at saka mo pa isusunod, doon na po dumarating yung puntong yung ating wire ay nagkakagulo-gulo na, kung spaghetti kung tawagin. Kaya kung saan na pumupunta yung ating wiring connection, pero napapaandar natin. Kaya lang ang pag-uusapan natin diyan sa pagwa-wiring, yung linis, yun ang point ng mga ibang nagbablog. Yung linis, yun talaga pinag-uusapan dyan, at saka yung wire na ginagamit mo, at saka yung mga relay na ginagamit mo, kung mga quality, at saka yung mga fuse. So yan, mga quality naman yung mga ginamit natin fuse mga idol. At saka yung ating ito, transparent relay lang ating gagamitin, at naubos na yung aking mga boss relay na in-install natin sa mga ibang motor. So may mga extra pa tayo dito. Ito naman mga idol ay okay pa. So wiring lang, wire lang papalitan natin din eh. Japan wire lang ating mga ilalagay dyan. Pero itong kanyang transparent na relay, okay pa yan. So yun, hindi ko na i-detalye sa inyo mga idol. Ang gagawin lang natin dito, kakalasin natin lahat at ibabalik natin dati yung kanyang naka-install dito, lahat ng naka-install dito. So yun, mapapansin nyo, nakakabit na yung kanyang yan, domino switch, at saka nandito na rin mga idol yung kanyang mga ayun, yung hello switch nya, yung pang underglow, at saka yung kung mapapansin nyo yan, underglow, ito ay sa busina, at yung nasa padalawa ibinutas na natin yan, yun sa underglow. Ito yung stock on at loud on, para yung ating stock on ay gumagana pa rin. So yung mga idol, hindi ko na pakikita sa inyo, pakalasin natin at i-rewiring natin, at pakikita ko na sa inyo mamaya pag nabuo na. So yan naman mga idol ay kung i-detalye ko nga sa inyo lahat ay talagang aabutin tayo dito ng napakatagal at kakain ng mahabang video, ay hindi nyo rin masyadong maintindihan kasi ay lahat dito ay install natin. So yan, meron na din po yan mga idol na anti-carnap switch. So ito yung kanyang insulator, mabot na dito. So ang gagawin natin dyan mga idol, talagang halos hindi natin palalabasin lahat yung kanyang mga wire. So kung dito ako naglagay dati ng relay, yung setup nya at saka mga fuse, so dito naman tayo maglalagay mga idol. Magpapamenos tayo ng wire, pero iisa ang connection at the best ang connection. So yun lang, kalisin ko na muna mga idol, update ko uli kayo mamaya. So right mga idol, ito na, kinalas na natin yung kanyang pairings dito sa may left side ng Aerox. So ito yung kanyang wiring. So yan, talagang magulo pa rin. Diba? So lilinisin natin lahat mga idol yung wiring niyan. So ito yung kanyang underglow, ganyan sa hulihan. Ito yung setup natin na pag nag-brake ka, underglow nya blue, pag nag-brake ka nagkukulay red. Ito mga idol, pakita ko lang sa inyo ng konting oras yung aking ginagawa. So ito yung kanyang number 30. So pinagsama na natin, ito ay sa ating mini driving light. So ito ay papunta ng ating battery. So yan, pinagsama natin ang connection, pahinang yan, parang ganito. So ito naman mga idol ay magsisilbing yung kanyang number 8685. Sasamahin na natin at siya magsisilbing ground. Yan, bago babalutan lang natin ito ng electric tape. Mga idol, halos abutin na tayo ng gabi. So yan, may ilaw na tayo, walang patidang ulan dito at may bagyo yata. So yan, pakita ko lang sa inyo, i-update ko lang to. Ayan, marami pa tayong gagawin. Inuna muna natin yung mga positive, number 30 ng relay papunta dito sa ating positive ng battery. So yan, mga idol, nakahinang yan, naka-insulator. So magulo pa tingnan, mamaya makikita nyo yan pag naayos na natin to, makikita nyo. So silip ko lang sa inyo mga connection ko. Yan,
So bago natin lagyan ng shrinkable tube, binihinangan natin mga idol ha, hindi basta buhol. So kung may pang rivet tayo, sana ay ating i-cream pa rin kasi wala tayo pang cream. So yan, hininangan na lang natin at saka natin lalagyan ng shrinkable tube. So yan. Ito sa ating mga domino switch mga idol, may 3 wire yan na tinatawag. Yung isa dyan ay common at yung isa dyan ay high and low. So ito ang ating high at saka ito yung ating low. High, common, low. So dito mga idol, so natester na natin ang kanyang common. Yung gitna ay itong kulay red. Ito ay yung ating papunta ng ating accessories wire or ACC. So ang ating high mga idol ay itong kulay yellow at yung ating low ay yung kulay black. Ito ay dalawang wire yan na pagagapangin natin dahil susuot natin dito sa ilalim at papunta doon sa ating relay sa number 86 at saka 85 ng ating dalawang relay na ginamit. Once na nasupplyan mga idol ng positive yung ating relay, so paliwanag ko lang sa inyo, halimbawa ito nakakabit na sa kanyang accessories wire, so padadalawin yung dalawang wire na yan, ito dalawang dulo, at pupunta naman yan dito mga idol. So ito ating kukuhanin low, yung kulay dilaw ay ito yung ating unang relay. So dito ang punta nyan, yan yung kanyang number 85 at saka dito sa kabila, dito tayo kumuha sa number 86. Ito yon yung padalawang relay at dalawang relay nga ginamit natin sa mini driving light at saka yung kanyang 85-86 pinagsama na natin at inilagay natin sa negative, direkta sa ating negative ng battery. So ito yung magsisilbing trigger mga idol. Pag tayo ay nag-low, papasok dito, i-trigger na rin isang relay, lalambas naman sa number 87. Ito yon, papunta naman to sa kulay yellow. So pagka tayo naman mga idol ay nag-high, so papasukan ng positive itong padalawang nating relay. So ito yon, ito ang papasukan ng supply na positive at tayo ngayon naka-negative na ng relay. Ano na yan, magti-trigger na yung relay at lalabas naman dito sa number 87, papunta naman sa ating kulay puti or high ng ating mini driving. So ganun yan maglaro mga idol, ganyan ang paano magtrabaho yung ating magbuhat do sa ating domino switch papunta dito, pinagapang natin papunta dito sa ating dalawang wire na ito. Para sumabay mga idol yung ating mini driving sa ating loud horn, so kabit tayo ng diode. So wala tayong maliit na diode yan, medyo malaki na kabit natin pero okay lang yan. So yan, kailangan yung may marker na silver papunta doon sa kanyang ilaw mga idol, para kahit tayo ay halimbawa tayo nag mini driving ay hindi bubusina, kaya kailangan natin to black and diode. So guess nyo mga idol, pag tayo ay nag mini driving, pinagana natin yung high and low dyan, pagka ito ay walang diode mga idol, sasabay din yung kanyang busina kasi nga kukuha tayo dun sa kanyang output ng number 87. So ito hindi pa natin ay connection, ito yung number 87 natin ng ating relay output papunta ng ating loud horn. So yan, magkakasama yan mga idol. Yan, pagsasamahin lang na yan at papunta ng number 87 natin ng relay ng ating busina. Okay mga idol, dito naman sa ating gagawing loud horn, kailangan natin nga ipaganahin natin ito yung stock horn at saka loud horn. So yan, naka-on yung ating ignition. So dito mga idol, yan naka body ground tayo, may gamit tayo ditong tester na double purpose na meron din siyang pwede din siyang pang voltmeter. So yan, hinahanap natin mga idol ay positive at tayo naka body ground. So yan, so ibig sabihin mga idol, ito ay
negative trigger. So yan, wala. So yan, isa wala, itong isa meron. Yan mga idol, 12.4 ang ating situation ng ating battery. So ang kailangan natin dito mga idol ay negative trigger sa Yamaha. So okay mga idol, update ulit tayo. So okay na yung ating loud horn. So ito mga idol ay set up ng loud horn with passing, with rapid horn na rin mga idol yan. So pagka nag loud horn tayo, rapid na rin siya, sabay na yung ating mainly driving light. So pasilip ko lang sa inyo mga idol yung aking wiring. So yan, ang dumi ng motor, lilinisin pa natin yan. So yan mga idol, parang pinilit natin na walang lumabas na wire. So yan yung kanyang mga relay. Dito ako ngayon naglagay ng relay. So ito may rubber to mga idol, para kung uminit man hindi maapektuhan itong ating pyesa din eh. So ito mga idol, na-assemble na natin yung sa dun sa kanyang pang underglow light. So okay ito base. So okay ito mga idol, padadaanin natin dito sa ilalim. So may hirapan tayo ng pagbabalot ng electric tape pagka ganon. So ang gagawin natin, kailangan natin mag-supply din dito ng negative. Ito negative, binulang ko na. So ngayon ang gagawin ko sa sa kanyang 87 output, babalatan ko na mga idol. Yan. So ito yung kanyang 87A, hindi ko na to babalatan. So yan ang palatandaan. Pagka ganito magkakamukhaan yung wire, ito ay output 87 at itong walang talop ay itong may talop mga idol ay output 87 at itong walang talop ay yung gitna. Yan, 87A walang talop yan. At ito yung ating ground. So ito naman mga idol ay papunta ng ating accessories para masupply nitong number 30. At ito naman mga idol ay itatap natin dito sa ating positive. So ayan, positive trigger ang ating brake switch ng Aerox 155. Positive trigger po yan, kaya kailangan natin supplyin ito ng positive para yung sa underglow natin, itong number 87A bawa kulay blue. So naka negative na tayo ng relay. Ito yung may buhol. Ngayon pagka nag break tayo, so masusupplyan ito ng positive, itong kanyang number 86. Yung supply na number 87A lilipat naman dito sa output, papunta naman doon sa ating kulay red na LED. So combination yan, red and blue. So ganun ang connection. So magko-connection na tayo dito mga idol sa itaas. So bago ko makalimutan mga idol, may gagawin pa nga pala tayo dito modification. Yung kanyang 87, pag nasupplyan ng ACC, di nakailaw permis siyang kulay blue. So mawawala lang siya pagka yung nag-break tayo. Iba-block na niya yung 87A, lilipat naman ng number 87 output. So ang gagawin natin dyan, gagamit tayo ng hello switch. So yung kanyang number 87A, cut natin at gagamit tayo ng hello switch. Ang kukuhanin lang naman natin doon ay yung common at saka normally open. Yun. So doon naman sa ating kulay red, para kung ayaw nyo naman sabay-sabay, kompleto naman ako dito ng nakasetup ng switch. So dalawang hello switch naman ang gagamitin natin. Doon naman sa kanyang output na number 87, ganun din po ang proseso. Ang gagamitin lang natin ay yung kanyang
normally close at saka yung kanyang common. So ganun lang yun mga idol, kahit magkabaliktaran ay walang problema, basta ikakat nyo lang yung output ng wire na papunta nung ating ilaw, yung ating LED, cut lang dito. So ito yung kanyang output, ito cut lang natin yan at pagdadaluhin natin to sa common at saka normally open ng ating L switch. At dito ganun din, kukuhanan din natin ng common, dalawang wire lang ang kukuhanin natin to. So yun mga idol ay ang wire ng ating L switch ay bali 5. Yung normally close hindi na natin kukuhanin yun. Yung dalawa naman dun mga idol sa L switch ay ang trabaho lang naman dun ay pailawin yun, negative at positive lang naman yun. So dalawa lang kailangan natin dun. Ulitin ko, yung kanyang common at saka yung normally open. So okay mga idol, at talagang medyo madugo ang ating ginawang connection dito sa fully loaded setup, kasi nga mga idol pinagsabay-sabay natin na install, kaya hindi ko po na-detalye sa inyo ng buong buo. At nandyan naman sa mga video ko sa ibaba yung mga wiring diagram na mga ginawa natin na underglow light na nagpapalit ng kulay, mini driving with loud horn, mini driving with rapid horn, at saka yung ating menu with passing with menu, at saka yung ginawa nating anti-carnap switch or kill switch. So talagang lahat, bawat connection, bawat duktungan mga idol ay hinang ang ating ginawa, kaya talagang napakadulo ng ating ginawang connection dito. Talagang sinigurado natin na itong connection na ito ay hindi lang aabutin ng 3 years, at talagang puro Japan wire ang ating ginamit. Lahat ng mga terminal pin ng ating mga relay ay pinagpapalitan natin ng Japan wire, at kinrimp natin at saka hininangan pa natin, kaya mga idol talagang solid yan. Kaya mapapansin nyo, ayan, pinagagana na natin yung kanyang underglow na nag-alternate ng kulay. So pag nag-brake tayo, green sa harap, blue sa likod. So pag hindi mo tayo nag-brake mga idol, blue sa harap at red sa likod. So yan yung ating passing with menu with passing. So yan talagang pinagtuunan natin talaga ng mahabang pasensya, at gawa ng ating ginamit mga idol ay gamit na yung mga wire at saka yung ating mga ginamit na relay ay ayos pa naman sa loob ng 3 years, na kahit na hindi ganun kapulido yung ating unang ginawang koneksyon ay hindi rin sumablay at walang nangyaring shortage sa ating mga ginawa. Kahit isang fuse ay wala tayong napaputok dyan mga idol. Napasin ko lang sa inyo mga idol ang aking underglow light na nagpapalit na. So sana mga idol, ito ay ating install pa ng wigwag. So hindi na natin naisama kahit hindi lang sa budget at napakamahal ng Eagle Eye. Kulang tayo sa budget. So next time siguro ay dadagdag ko na lang dyan, at yun para i-upload na natin ang buo kung paano pag-install ng wigwag o linker sa ilalim, na gagamitan natin ng placer na adjustable, yung napapabagal natin at napapabilis. So yan mga idol, solid, maganda, lalo na yan mga idol sa gabi. At iba, at sa aking natutunan sa pagkukoneksyon mga idol hanggang sa ngayon ay nagkaroon tayo ng experience. Iba po yung hinang at talagang intact, sobrang lakas ng busina, yung mga ilaw niya talagang walang nangyayaring interrupt. So yun ang pinag-uusapan mga idol, talaga yung proper connection. Kailangan talaga kung kayo magpapagawa o magpapa-install ng mga busina o anumang ilaw na gusto i-install sa inyong mga motor, ay sabihin nyo sa inyong mga mekaniko o nagwa-wiring na baka pwedeng ihinang. At talagang nasubukan ko mga idol, iba talaga yung busina mo, napakalakas. So hanggang dito na ating video mga idol, maraming salamat and God bless.